Pagpasok sa Murim. Sinabi ni Jin Taekyong, "Kamusta, kuya?" Sinabi ni Jin Wikyong, "Hindi ko na kayang palampasin ang iyong mga kilos." Sa halip na ang pinuno ng pamilya, ako, bilang mas mababang pinuno ng pamilya, ay naghatol sa iyo ng solitaryong pagkakakulong. Mayroon ka bang gustong sabihin sa puntong ito? Sinabi ni Jin Taekyong, "Siyempre taos puso kong tatanggapin ang parusang ito." Natahimik si Jin Wikyong at sinabi, "Ikulong ang kriminal sa yungib ng pagsasanay. Ipaalam ang iyong paglaya sa ibang pagkakataon." At bumukas ang pinto. At tinulungan ng mga bantay si Jin Taekyong at naglakad sila ng dumaan kay Jin Wikyong at sinabi niya kay Jin Taekyong sa kanyang isip, "Inilaan ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo, bunsong kapatid. Naway swertehin ka." At dahan-dahang isinara ang pinto. At mumiti si Jin Taekyong. At sumara ng malakas ang pinto. Ilang oras na ang nakalipas sa gabi. Sinabi ni Jin Wikyong kay Wipeng, "Magiging okay ba siya?" Sinabi ni Wipeng, "Sigurado akong okay lang siya, aking Panginoon. Mangyaring tumigil ka na sa pag-aalala." Sinabi ni Jin Wikyong, "Hindi pa tuluyang gumagaling ang kanyang katawan, magiging okay ba siya?" Sinabi ni Wipeng, "Para kang iniisip na mamamatay na siya anumang araw. Ang uri ng sugat na mayroon siya ay isang bagay na maaari mong dilaan at tuluyang gumaling." Sinabi ni Jin Wikyong, hindi totoo iyon. Hindi mo lang alam kung gaano kahina at marupok ang aking bunsong kapatid noong bata pa siya." Sinabi ni Wipeng, "Mahina. Ang dami ng mahahalagang gamot na iniinom niya ay pupunuin ng isang buong silid." Sinabi ni Jin Wikyong, "Nakalimutan mo na ba ang nangyari noong nakaraang taon?" Sinabi ni Wipeng, "Ang insidente ng 100 taong gulang na ginseng." Sinabi ni Jin Wikyong, "Hoy, huwag na nating pag-usapan yon." Sinabi ni Wipeng, "Haha." Ang pinunong manggagamot ay sobrang galit sa kanya na halos hiwain ang kanyang tiyan at sinabi ni Jin Wikyong, "Sige, tama na. Tumigil ka na lang dyan. Ang mga issue tungkol sa aking bunsong kapatid at ang mga panloob at panlabas na issue ng pamilya ay nagpapalaki ng aking stress na parang nasa langit. Lalo na, ang lihim na pagpupulong ng mga taong iyon ay nagpapalala ng aking pag-aalala." Sinabi ni Wipeng, ang Mount Hengsward Sect." Sinabi ni Jin Wikyong, "Ano ang sa tingin mo ang kanilang mga intensyon?" Sinabi ni Wipeng, "Nagpadala na ako ng ilang mga tao para malaman, aking Panginoon." Sinabi ni Jin Wikyong, "Kung gayon sa lalawigan ng Shaanxi, ipaalam sa kanila na kailangan nilang maghanda para sa anumang mangyayari sa Mount Hengsward Sect." Sa ibang eksena, tunog ng isang taong nag-martial arts. Habang dumudura ang palaka ng tubig. At may lumitaw na target. Nagsasanay si Jin Taekyong ng kanyang sibat. At sinabi niya, "Tusok ng langit." Habang tinamaan niya ang target. Tumunog ang system notification at sinabi, "Kinakailangang dami para makumpleto, 100 paghahati 100. Tumunog ang system notification at sinabi, "Natutunan mo ang teknik ng sibat ng pamilyang Jin." Tumunog ang system notification at sinabi, "Dahil sa paulit-ulit na pagsasanay, ang mga estatistikang kasama sa kasanayang ito ay tumaas. Ang lakas, stamina, at agility ay tumaas ng isa." Sinabi ni Jin Taekyong, "Oh, hindi ko alam na ang iyong mga estatistika ay maaaring tumaas ng ganito." At umupo siya at sinabi, "Aray, akala ko ang lugar na ito ay isang basang bilangguan sa ilalim ng lupa. Kung alam ko lang na ganito pala, sana'y nagmakaawa akong manatili ng mas matagal." Tumulog ang system notification at sinabi, "Nagdurusa ka mula sa pagod at gutom. Hanapin ang isang pinagmumula ng pagkain at magpahinga ng husto. Hayaang gumaling ang iyong katawan." Sinabi ni Jin Taekyong, "Wala akong masyadong oras. Sayang ng isang oras kung magpapahinga ako Habang kumugon ang kanyang tiyan, sinabi ni Jin Taekyong, Tama pala. Ang mga grain pills. May dala akong ilan noong pumasok ako dito. Isomon ang isang grain pill." Tumunog ang system notification at sinabi, "Natitirang grain pill uri, pagkain pill ranggo, unang klase, isang pill na puno ng lahat ng uri ng butil at halaman sa isang hindi sopistikadong paraan. Sa pagkonsumo, hindi lang ito nagpapalakas ng internal ki, nagbibigay din ito ng karagdagang mga epekto." At sinabi niya, "Ngunit ang bagay na ito, para ba talaga ito sa pagkonsumo ng tao? Amoy goblin na dumi. Wala nang magagawa. Nakatutulong naman daw ito sa katawan." At nanginginig siya habang inilalagay ang pill sa kanyang bibig. At nilunok niya ito ng buo.
Tumulog ang system notification at sinabi na konsumo mo ang natitirang brain pill. Tumulog ang system notification at sinabi nakaramdam ka ng busog at pahinga. Tumulog ang system notification at sinabi na galing na ang iyong pagod. Tumulog ang system notification at sinabi sa susunod na 1 oras, ang lahat ng iyong mga estatistika ay tataas ng 2. Sinabi ni Jin Taekyung, "Huo. Teka, ano? Buksan ang character profile. Ang galing nito. Mas mabuting busugin ko ang sarili ko ng mga pil na ito." At sumigaw siya, isomon ang brain pills, at nagsimula siyang kumain ng mga pile at tumunog ang system. At tumigil siya at nalito. Tumulog ang system notification at sinabi na konsumo mo ang natitirang brain pills. Tumulog ang system notification at sinabi walang epekto na ibinigay. Tumulog ang system notification at sinabi sobrang busog at pahinga ka. Tumulog ang system notification at sinabi, dahil sa status effect na overconsumption, hindi ka makakagalaw sa susunod na 1 oras. At sumigaw siya. Ilang oras na ang nakalipas. Nagsasanay siya ulit ng kanyang sibat. Tumulog ang system notification at sinabi, ang kasanayan sa teknik ng sibat ng pamilyang Jin ay tumaas ng 3. 23 paghahati 100 at mas marami pang pagsasanay. Tumulog ang system notification at sinabi, ang kasanayan sa teknik ng sibat ng pamilyang Jin ay tumaas ng 2. 25 paghahati 100 at mas marami pang pagsasanay. Tumulog ang system notification at sinabi, ang kasanayan sa teknik ng sibat ng pamilyang Jin ay tumaas ng 1. 26 paghahati 100 at tinamaan niya ang 3 target at tumunog ang system notification at sinabi, nabigo kang kumita ng mastery point para sa teknik ng sibat ng pamilyang Jin. 26 paghahati 100, sinabi ni Jin Taekyung, anong ibig mong sabihin? Niloloko mo ba ako ngayon? Bakit mas mahirap habang nag-improve? Naiinis ako. Hindi lang iyon, sayang din ang 1 oras ko kanina. Ano ang issue? Subukan ulit natin dahan-dahan ngayon. Magsisimula sa tusok ng nag-iisang dragon ikot ng itim na bakal. Pagbabalik ng sibat. Hampas ng banal na tagapagpahayag. At huli, tusok ng langit. Ayan. Sa wakas na ha? Teka, ang aking food technique ang tumaas sa halip. Tumulog ang system notification at sinabi, ang kasanayan sa food technique ng pamilyang Jin ay tumaas ng 2. 2 paghahati 100, sinabi ni Jin Taekyung, bakit nangyari iyon? At tumingin siya sa ibaba. At sinabi niya, nakuha ko na. Habang ginagamit ang teknik ng sibat ng pamilyang Jin, kung pagsasamahin ko iyon sa food technique ng pamilyang Jin. May nabuo na bola ng enerhiya at naging seryoso ang kanyang mga mata. At sinaksak niya ang pader ng kanyang sibat at sumabog ang pader. At bumagsak ang mga bato sa sahig. At kumislap ang sibat ni Jin Taekyung. Sinabi ni Jin Taekyung, kaya iyon ang gagawin mo. Habang may butas sa pader. Tumulog ang system notification at sinabi, naubos mo na ang lahat ng iyong ki. Tumulog ang system notification at sinabi, nabigla ka ng pagod at pagkapagod. Tumulog ang system notification at sinabi, na-unlock mo ang achievement na One Body, One Mind. Bibigyan ng reward. Tumulog ang system notification at sinabi, nalaman mo kung paano maayos na gamitin ang iyong martial arts. Signipikanting tumaas ang iyong mga realm stage. Tumulog ang system notification at sinabi, ang realm stage ng teknik ng sibat ng pamilyang Jin ay tumaas sa 3 remastery. Tumulog ang system notification at sinabi, ang realm stage ng food technique ng pamilyang Jin ay tumaas sa 3 remastery. Tumulog ang system notification at sinabi, ang realm stage ng cultivation technique ng pamilyang Jin ay tumaas sa 3 remastery. Tumulog ang system notification at sinabi, level up. Bumalik sa totoong mundo. Humikab si Song Jinho at umupo. At sinabi niya, parang natulog na naman ako sa kama ni Taekyung. At lumingon siya habang hinahanap si Jin Taekyung. Sinabi ni Song Jinho, kung nagising siya, dapat ginising niya rin ako. Saan ba siya nagpunta eh? Ha? Tumingin siya sa pod. At pinindot niya ang buton gamit ang kanyang paa. Sinabi ni Song Jinho, mukhang sobrang hindi komportable. Paano siya nakakatulog dyan? Ang kakaibang tao. Kinatok niya ang helmet ni Jin Taekyung at sinabi, hoy, Taekyung. Gising na.
1 na ng hapon. Inalis niya ito at sinabi, "Bro, bilis gising. Kain tayo ng hangover soup para mawala ang pagkalasing." "Ha?" Sinabi ni Jin Taekyung, "Hangover soup? Bibili ka?" "Okay." Habang siya ay nagising sa laro ulit. Ano ba, man? Level 13. Tumas ako ng 2 buong level. Tumunog ang system notification at sinabi, "Level 13 Jin Taekyung, Rango, second-rate warrior." Sinabi ni Jin Taekyung, "Kaya pala mas malakas at mas magaan ang pakiramdam ng aking katawan." Tumunog ang system notification at sinabi, "Teknik ng sibat ng pamilyang Jin, Rango, unang klase yugto, 3 Remastery Restriction, tanging ang direktang dugo." Tumunog ang system notification at sinabi, "Food teknike ng pamilyang Jin, Rango, unang klase yugto, 3 Remastery Restriction, tanging ang direktang dugo." Sinabi ni Jin Taekyung, "Hua." Umabot pa ang mga realm stage ng mga kasanayang ito. Tumunog ang system notification at sinabi, "Cultivation technique ng pamilyang Jin, Rango, peak yugto, 3 Remastery Restriction, tanging ang direktang dugo mga epekto, nag-a-activate ng key circulation." Tumunog ang system notification at sinabi, "Peace of Mind Uri, Singsing Rango, wala restriction, wala napakatibay na singsing na gawa sa isang hindi kilalang materyal. Nagbibigay daan sa nagdadala na makaramdam ng kalmado at ligtas, na malaki ang pagpapabuti ng kanilang focus." Sinabi ni Jin Taekyung, "Nakakuha rin ako ng isang item. Jackpot ang nakuha ko. Totoong nagbabayad ang pagtatrabaho ng husto." At sinabi niya sa system, i-distribute ang stat points, lakas at stamina, 0 points bawat isa. Kinuha niya ang kanyang sibat. At sinabi, "Ayos. Bago ako umalis sa lugar na ito, dapat subukang pataasin ang aking mga kasanayan hanggat maaari." At mas marami pang pagsasanay ng kanyang sibat. At tahimik na tumigil. At sinabi niya, "Sa aking kasalukuyang lakas, kaya ko bang talunin ang lalaking iyon na si Hyuk Mujin? Hindi, malamang hindi. May level difference pa naman. Tigilan na natin ang pag-iisip ng mga walang kwentang bagay at mag-focus na lang sa pagsasanay." Tumunog ang system notification at sinabi, "Isang bagong function, training mode, ay available para sa iyo. Maaari mong isumon ang ilusyon ng mga dating kalaban na nakalaban mo. Gayunpaman, kung ang kalaban ay isa 0 level sa itaas mo, hindi posibleng isumon sila." Sinabi ni Jin Taekyung, "Ha?" Tumunog ang system notification at sinabi, "Training mode, mga kasalukuyang maaaring isumon na kalaban, level 0,000 strengths level 20 Hyuk Mujin at isumon niya si Hyuk Mujin." Nagulat si Jin Taekyung at sinabi, "Holy shit, kamukhang kamukha ng bastard na yon. Tingnan natin eh." At dumaan ang kanyang kamay at sinabi, "Ayos. Hindi man lang ako masasaktan niya." Tumunog ang system notification at sinabi, "Maaari mong baguhin ang level ng nasumon na kalaban." Sinabi ni Jin Taekyung, "Talaga? Tignan natin si Hyuk Mujin sa kalahati ng kanyang lakas." Tumunog ang system notification at sinabi, "Inilalagay ang data ng level 20 Hyuk Mujin." Tumunog ang system notification at sinabi, "Ang kasalukuyang nasumon na anyo ay magagamit lang ang 50% ng kanilang lakas." Sinabi ni Jin Taekyung, hindi pa rin nagbabago ang mga shitty na mata niya. Ngumiti si Hyuk Mujin. Tumunog ang system notification at sinabi, "Magsisimula ka na ba ng pagsasanay?" Sumigaw si Jin Taekyung, "Siyempre." At sinubukan niyang tusukin si Hyuk Mujin, ngunit naisahan ito ni Hyuk Mujin. Tumalon si Hyuk Mujin. Biglang inihagis ni Jin Taekyung ang kanyang sibat at sinabi, "Tanggapin mo ito." Ginawa ni Jin Taekyung ng isang stance. At sumigaw, "Subukang iwasan mo ang mga ito." Habang maraming beses niyang tinutusok si Hyuk Mujin. Biglang seryosong tumingin si Hyuk Mujin kay Jin Taekyung. At sinaksak ni Jin Taekyung ang kanyang mukha. Nagulat si Jin Taekyung at sinabi, "Ha? Hindi ba ito masyadong madali? Masyado bang mahina ang kalahati ng kanyang lakas? Subukan natin si Hyuk Mujin sa 100% ng kanyang lakas." At muling nasumon si Hyuk Mujin sa 100%. Tumalon silang pareho sa isa't isa. Sa ibang eksena, tinignan ng mga bantay ang isang tao mula sa malayo. At sinabi ng isa sa kanila, "Huminto." Habang sinabi ng rider, Huan." At tahimik ang opisyal. At tumingin siya sa kanyang sinturon. At armas. Pagkatapos ay nagtanong siya, "Saan kayo nanggaling?" Tumawa ang isang mandirigma.
At sinabi ng pinuno, Mount Heng. Ilang sandali na ang nakalipas. Habang ang apoy ay nag-aapoy. At isang bugso ng hangin ang nagbalisa dito. At may lumitaw na butas. Habang naipalo ni Jin Taekyung sa tiyan si Hyuk Mujin. Sinabi ni Jin Taekyung, well, kakaiba ito. At kinamot niya ang kanyang ulo. Sinabi ni Jin Taekyung, bakit ako nananalo pa rin? Ang itsura lang ba niya ang pareho? Kung ang simulation na ito ay dapat ipakita sa akin ang pagkakaiba sa pagitan ko at ng isang malakas na tao, ano ang silbi kung patuloy akong nananalo? Hindi naman dapat akong maging ganito kalakas dahil lang sa natutunan ko ng ilang martial arts nitong mga nakaraang araw. Yinin kaya ba ito ang pagkakaiba ng mga armas? Kailangan kong malaman kung ano ang karaniwang ginagamit ni Hyuk Mujin kung gusto kong bigyan siya ng tamang armas. Oh, teka. Paano kung bigyan ko na lang si Hyuk Mujin ng aking teknik ng sibat ng pamilyang Jin at food technique ng pamilyang Jin? Tumunog ang system notification at sinabi na install sa level 20 Hyuk Mujin ang teknik ng sibat ng pamilyang Jin at food technique ng pamilyang Jin. Sinabi ni Jin Taekyung, sa ganito, dapat malaman ko kung saan ako kulang sa aking martial arts. Ngayon ay patas na ito, di ba? At naghanda lumaban si Hyuk Mujin. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, leche. Naiinis pa rin ako sa kanya. CJ. Tignan natin kung sino ang mananalo ngayon. Tinutusok ni Jin Taekyung si Hyuk Mujin at iniwasan ito ni Hyuk Mujin habang si Jin Taekyung ay sumusukat ng tusok sa paa ni Jin Taekyung. Tiningin ito ni Jin Taekyung at tumalon siya palayo. Tumingala si Hyuk Mujin. Naipalo ni Jin Taekyung sa dalawa si Hyuk Mujin. At sinira niya ang sahig. Huminga ng malalim si Jin Taekyung habang nawawala ang imahe ni Hyuk Mujin. Tumunog ang system notification at sinabi, ang teknik ng sibat ng pamilyang Jin ay tumaas sa 4 Yi Mastery. Tumunog ang system notification at sinabi, ang food technique ng pamilyang Jin ay tumaas sa 4 Yi Mastery. Tumunog ang system notification at sinabi, ang iyong mga galaw ay naging pinong-pino at ang mapanirang lakas ay signifikanteng tumaas. Tumunog ang system notification at sinabi, level up. Habang kumikislap si Jin Taekyung. Sinabi ni Jin Taekyung, level 14 na ako. Buksan ang character profile. Tumunog ang system notification at sinabi, character profile, level 14 na Jin Taekyung, trabaho, second-rate warrior kabalihan, 1-0 mga titulo, 3 titulo, mga epekto ng titulo ay kasalukuyang inilalapat, lakas, 51 stamina, 61 agility, 51 intelligence, 1-0 charm, 1-0 mga available na puntos, 1-0 malapit na anak ng isang maharlika, lahat ng estatistika panandang pandagdag 5, kabalihan positibo 5-0, kahihiyan ng pamilya, lahat ng estatistika negatibo 5. Kabalihan negatibo 50, baguhang trainee, bilis ng pagsasanay positibo 0%. Sinabi ni Jin Taekyung, ganito pala ang nakuha ko sa loob ng 5 araw. Kung makakuha pa ako ng isang level dito. Ilagay ang 1-0 sa agility, malamang na makakapag-hunt na ako ng mga taong katulad ng 1,000 strengths na iyon at maabot ang level 30 ng madali. Hindi dapat tumagal ng higit sa 1 linggo. Pagkatapos noon nanay. Hayon. Babalik ako sa inyong mga kaagad. Kaya maghintay lang kayo ng kaunti at biglang bumukas ang pinto. Sinabi ni Jin Taekyung, ha? Bakit bumubukas ang pinto? Dumating si Wipeng. At sinabi niya, 3 batang amo, 5 araw na. Sinabi ni Jin Taekyung, nandito ka ba para palabasin ako? Sa tingin ko ayos naman ang mga bagay. Hindi ba sinabi mong 7 araw dati? Sinabi ni Wipeng, pinapayagan kang umalis gayunpaman, mayroong isang lugar na kailangan mong puntahan kaagad. Sinabi ni Jin Taekyung, ha? Saan? Sinabi ni Wipeng, ang dakilang bulwagan ng politika. Ang mas mababang pinuno ng pamilya ay kasalukuyang naghihintay sa iyo doon. At saka ang mga iginagalang na miyembro ng pangunahing pamilya, pati na ang mga disipulo ng Mount Heng Sword Sect, ay naroon din. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, Mount Heng Sword Sect. Parang narinig ko na sila dati, ngunit balak niya akong dalhin sa mga taong ito. Bakit parang may masamang kutob ako tungkol dito? Sinabi ni Jin Taekyung, teka, hayaan mo muna akong magbihis at, sinabi ni Wipeng, hindi pinapayagan yon. Sinabi ni Jin Taekyung, kung gayon hayaan mo akong pumunta sa paligo. Biglang hinawakan ni Wipeng ang balikat ni Jin Taekyung at sinabi,
ikatlong batang amo, magtatanong ako ng isang bagay. Sumagot ng tapat hanggat maaari. Naiintindihan mo? Pinawisan si Jin Taekyung at sinabi, okay. Sinabi ni Wipeng, buntong hininga, sinubukan mo bang halayin ang dalaga ng Mount Hengsward sect? Nagulat si Jin Taekyung at sinabi sa sarili, holy shit, ano ba ang ginawa ng shitty bastard na ito, Jin Taekyung? Sa labas. Naglakad si Wipeng. Sinabi ni Jin Taekyung, seryoso ako. Hindi ko talaga ginawa iyon. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Sinabi ni Wipeng, ibig sabihin ba ay nabawi mo na ang iyong mga alaala? Sinabi ni Jin Taekyung, hindi iyon. Ngunit sa anumang paraan, hindi ko talaga ginawa iyon. Sinabi ni Jin Taekyung, mukha ba talaga akong taong gagawa ng ganitong bagay? Sa tingin mo ba talagang ganito kababa ang pagkatao ko? Sinabi ni Wipeng. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, anong leche, sinagot niya yon nang walang pag-aalinlangan. Dapat ba akong tumakas habang lumingon siya? Sinabi ni Wipeng, ikatlong batang amo. Ang mas mababang pinuno ng pamilya ay may ganap na tiwala sa iyo. Huwag mong kalimutan iyon. Tumigil si Jin Taekyung. Binuksan ni Wipeng ang pinto. At sinabi niya na ihatid ko na ang ikatlong batang amo. At pumasok si Jin Taekyung. At tumigil ang karamihan at nalito si Jin Taekyung. Tahimik na tiningin siya ng mga matatanda. Habang tiningin siya ni Jin Wikyung. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, intense ang mood. Kahit pumasok ako sa isang yungib na puno ng mga tigre, basta mag-focus ako, makakahanap pa rin ako ng paraan para mabuhay, kailangan ko lang mag-focus. At naglakad siya papunta sa kanila. At patuloy niyang sinasabi sa sarili, huwag maging duwagdi. Biglang may naramdaman siya at pinawisan siya. Tumulog ang system notification at sinabi, nakadetect ka ng bloodlust. Tumingin siya sa likuran at sinabi, ha? Ano yon? Sinabi ng lalaki, tagal nating hindi nagkita, ikatlong batang amo. Sinabi ni Jin Taekyung, ha? Ano? Sino ka ba? At sinabi niya sa sarili, holy shit, takot na takot ako, sabi niya, haha, walang hangganan ang iyong kahihiyan. Siya ay si level 30 Lee Seung-jeon. Sinabi ni Lee Seung-jeon, ang lakas ng loob mong hindi ako makilala. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, shit. Umisi si Lee Seung-jeon at sinabi, dahil wala kang tila alaala, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang gabing bago ka pumunta sa Crimson Flower, bumisita ka sa isa pang bahay aliwan na tinatawag na Radiant Moon. Sinabi ng isang matandang lalaki, nakakahiya. Sinabi ng kanyang matandang kaibigan, Kiraretiae. Sinabi ng isa pa, anong bastos na tao. Sinabi ni Lee Seung-jeon, tama yan. Nagpareserba ka ng isang gabi sa isa sa mga pinakamahal na bahay aliwan sa paligid. Sinabi ni Jin Taekyung, ang Radiant Moon. Sinabi ni Lee Seung-jeon, sana hindi ka nagpaplano na magbigay ng anumang dahilan. At ipinakita niya ang mga papel at sinabi, mayroon na akong nakasulat na mga patotoo bilang ebidensya ng iyong ginawa sa Radiant Moon. Pinawisan at nagulat si Jin Taekyung matapos ilagay ang mga papel sa kanyang mukha. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, shit, balak ko sanang magmakaawa ng patawad at makalabas sa gulong ito. Ngunit sino ang mag-akala na nagtipon siya ng ebidensya? Ang isang papel ay nagsabing, nalasing ang Master Jin at pumasok sa silid ng isang tao. Likiguan ng isa pang patotoo ay nagsabing, narinig ko ang sigaw ng dalaga ng Mount Hengsward sect sa kanyang silid. Huang Haicheng ang isa pang patotoo ay nagsabing, nalasing ang Master Jin sa Radiant Moon. Chang Mingming ang isa pang patotoo ay nagsabing, nakita ko ang dalaga ng Mount Hengsward sect sa Radiant Moon. Jin Taeling sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, masisisi ako sa sexual assault ni. Ang isa pang patotoo ay nagsabing, nakita ko ang Master Jin na nakatayo sa harap ng pinto na pag-aari ng dalaga ng Mount Hengsward sect. Litaw Liu ang isa pang patotoo ay nagsabing, narinig ko ang sigaw ng isang babae. Wang Baicheng ang isa pang patotoo ay nagsabing, ang pangalan ng pusa na nananatili sa Radiant Moon ay Bilong. Long Gaochang sinabi ni Jin Taekyung, ha? Teka, ano? Iyon lang. Iyon lang ang meron ka. Nagalit si Lee Seung-jeon at sinabi, hindi mo pa rin naintindihan matapos makita ito para sa iyong sarili. Sinabi ni Jin Taekyung, dahil nakita ko sila kaya ako nalilito ng husto. Wala kahit isa sa mga patotoong ito ang maaaring ituring na tamang anyo ng ebidensya. Nagalit si Lee Seung-jeon at sinabi, ikaw bastos na tao. Ang lakas ng loob mong subukang magsinungaling para makalabas.
Sinabi ni Jin Taekyung, teka, sandali nabasa niyo ba ang mga ito? Hello. Dapat basahin niyo ang mga ito. Sinabi ni Lee Seojun, ikaw. Ikaw bastos. At itinapon ang mga papel sa mukha ni Jin Taekyung. Nanginginig si Jin Wikyung habang bumagsak ang mga papel sa sahig. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili sa galit, ikaw mother freaker. Tiningin niya si Lee Seojun at nakita niya ang level 30 Lee Seojun. Sinabi ni Jin Taekyung, hoy, siguro hindi mo dapat itinapon ng ganyan ang iyong ebidensya. Dumura si Lee Seojun sa papel. At kinuha niya ang kanyang espada at sinabi, kailangan kong lubusang bugbugin ang katinoan sa iyo. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, anong leche? May kakaiba sa taong ito. Tumulog ang system notification at sinabi, nagsimula ang quest na match. Tumulog ang system notification at sinabi, match, ang iyong mga prodigal na kilos ay sa wakas ay nagdulot ng mga konsekwensya. Ang iyong gulo ay isang bagay na kailangan mong linisin sa iyong sarili. Sa ngalan ng karangalan ng iyong pamilya, mayroon lang isang bagay na maaari mong gawin para harapin ang galit ng Mount Hengsword Sect. Uri, hindi inaasahang quest rango, unang klase restriction, tanging para kay Jin Taekyung layunin, manalo sa laban, hindi pa nakukumpleto, mga reward, titulo, victorious, malaking dami ng XP. Kabalihan positibo 5-0 pagkabigo ng quest, titulo, sex maniac, malubhang injury tumunog ang system notification at sinabi, tatanggapin mo ba ang quest na ito? Tanggapin o tanggihan? Sinabi ni Jin Taekyung, anong lech? Gusto mo akong labanan ang taong iyon? Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, 2 beses na mas mataas ang kanyang level kaysa sa akin. Paano ko siya tatalunin? Habang tiningin niya ang level 30 Lee Seojun, tumunog ang system notification at sinabi, pagkabigo ng quest, titulo, sex maniac, malubhang injury, sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, well, hindi naman sinasabi na mamamatay ako. Siguro dapat ko lang isara ang aking mga mata at tanggapin ang bugbog mula sa kanya. Hindi. Sinasabi lang nito na malubhang injury. Hindi naman sinasabi kung anong klaseng injury ang mararanasan ko. Kailangan kong mag-ingat dito paumanhin, ngunit isang laban na kailangan kong iwasan ito. Quest deck, sinabi ni Lee Seojun, kung maglakas loob kang tumakas ang lahat ng miyembro ng pamilyang Jin ng Taiyuan ay magbabayad ng isang mahal na presyo. Biglang sinira ni Jin Wikyung ang kanyang mesa at sinabi, napakabastos. Sinabi ng isang matanda, batang lalaki. Napakalaki ng bibig mo. Sinabi ng isa pa, kahit ang kanyang mga kilos ay kahiyahiya, sobra ka na. Sinabi ng isa pang matanda, ang lakas ng loob mong hamakin ang paunahing pamilya. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili sa kalituhan, sino ba kayong mga tao? Tumulog ang system notification at sinabi, inulit ang notification ng quest. Tumulog ang system notification at sinabi, sa pagtanggi sa quest na ito, ideklara ng Mount Hengsword Sect ang digmaan laban sa pamilyang Jin ng Taiyuan. Hindi lang iyon, si Jin Taekyung ay papangalanan bilang isang kaaway ng paksyon. Sinabi ni Jin Taekyung sa sarili, syempre. Nagulat ako nang bigyan mo ako ng opsyon na tanggihan ang quest na ito. Ilang sandali na ang nakalipas ay naging tahimik. Sinabi ni Jin Wikyung, lahat kumalma kayo. Ikaw rin, Master Lee. Umubo ang isang matanda at sinabi, napakawalang modo, talaga. Sinabi ni Jin Wikyung, ang iyong banta kanina, lalampasan ko bilang isang mahinang pagpili ng mga salita. Nanginig si Lee Seojun. At sinabi habang pinipisil ang kanyang kamao, hindi iyon mahinang pagpili ng mga salita. Sa tingin mo ba nandito ako nang walang anumang makabuluhang suporta? Ako ay narito dahil ako ang panganay na anak ng Mount Hengsword Sect. Ang aking ama, hindi ang aking sect leader, ay nagbigay sa akin ng buong pahintulot na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Jin Wikyung, kaya. Ano ang gusto mo? Sabi ni Lee Seojun, gaya ng sinabi ko kanina, gusto ko ng laban-laban sa Third Young Master. Tiningnan ni Jin Taekyung si Jin Wikyung. Sabi ni Jin Wikyung habang nagbubuhos ng mainit na tubig sa kanyang tasa. Hindi. Hindi iyon ang tinatanong ko. Ano ang tunay mong layunin? Sabi ni Lee Seojun, oh well, gusto kong i-withdraw ninyo ang kontrol ninyo sa Taiyuan. Kung magagawa ninyo yon, ituturing ko ang insidenteng ito bilang isang simpleng aksidente lamang. Nagulat ang mga matanda at sinabi, ano? Sinabi ng isa pa, ang bastos na taong ito.
Sinabi ni Jin Wikyung habang nagbubuhos ng mainit na tubig sa kanyang tasa. Tinanggihan. Sinabi ni Lee Seo-gyun, kung gayon, siguro kailangan nating ayusin ito sa isang laban kasama. Sinabi ni Jin Wikyung, tinanggihan ko rin yon. Nalito si Lee Seo-gyun at sinabi, kung gayon mayroon na lang isang bagay na natitira. Nagulat ang mga matanda at sinabi sa kanilang mga sarili, isang digmaan. At nag-usap-usap silang lahat. Tiningin ni Jin Taekyung si Lee Seo-gyun at buntong hininga siya at tiningin ang mga matanda. At tumingin siya sa ibaba at sinabi, "Hu." Biglang kinuha niya ang kanyang sibat at sinabi, "Leche." "CJ. Gagawin ko." Nagulat ang mga matanda at tiningin si Jin Taekyung. Nalito si Wipeng matapos marinig si Jin Taekyung. Isang matabang matanda at isang matandang hindi makabukas ng mata ang tiningin kay Jin Taekyung nang nalilito. Tumingin si Lee Seo-gyun sa likuran. Sinabi ni Jin Wikyung, "Teka. Taekyung." Sinabi ni Jin Taekyung, "Yo, ilabas mo ang iyong puwit dito. Tapusin na natin ang shit na ito." Umisi si Lee Seo-gyun. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.